Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinukot sa ospital at isinilid sa eco bag ang isang bagong silang na sanggol sa Mabalacat, Pampanga. Nahuli kam ang babaeng suspect na sumalisi sa mga magulang ng baby. Dahilan niya, nangulila umano siya sa sariling anak. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sa unang tingin, tila normal na bisita lang sa ospital ang babaeng ito sa Mabalacat, Pampanga. Dala niya ang isang pulang eco bag nang sumakay sa tricycle sa labas ng ospital. Walang nakahalata na ang laman ng eco bag, isang bagong silang na sanggol ayon sa mga otoridad. Sumalisi ang sospek habang natutulog ang mga magulang ng baby. Binalot ang bata sa balabal saka inilagay sa eco bag. Mga 20 na yun, madaling araw. Tulog na yung mga magulang. Tapos yung mga anak nila, may sa isang portion dun sa isang ward na nandun lang yung mga bata. Dahil tulog yung mga tao, kinuha niya, binitbit niya. Actually may nakakita akala naman nila na kamag-anak. Kasi yun nga, nung gabi nga na yun, inanggaling na doon yung matanda, nakipagpintuhan, tapos nagawa niyang buhatin yung bata. Makala mo talaga kamag-anak nila. Sa follow-up operation ng pulisya, natuntun ang babae sa bayan ng Magalang. Dating OFW ang sospek na nagawa umano ang krimen dahil sa pangungulila sa sariling anak. Wala lang po, depressed lang po ako, nawala po yung anak ko. Postpartum depression, sa depression niya na pagkawala ng anak niya, gusto lang niya parang palitan yung anak niya. Mahaharap sa reklamo ang sospek. Iniimbestigahan din ng kanyang mister na posibleng sangkot umano sa pagdukot. Ligtas naman ang sanggol at naibalik na sa kanyang pamilya. Kami po yung magulang ng bata at nagpapasalamat po kami. Inaalam na rin ng otoridad kung paano nakalabas ng ospital ang sospek kasama ang sanggol at kung may pagkukulang sa seguridad ng pasilidad. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng ospital. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Trahedya ang sinapit ng 3 college student na magkakaangkas sa motorsiklo. Sumalpok sila sa isang oil tanker sa Puerto Princesa, Palawan. Nakatutok si Darlene Kai. Maluwag naman ang bahagi ito ng South National Highway sa Puerto Princesa madaling araw kahapon nang biglang mapunta ang isang motorsiklo sa lane na tinatahak ng isang oil tanker. Nagsalpukan ang dalawa at humandusay sa kalsada ang rider at dalawa niyang angkas. Lahat sila college students edad 19 at 20 anyos. Hindi na sila umabot ng buhay sa ospital matapos magtamo ng matinding tama sa ulo. Ligtas naman ang driver ng oil tanker. Base sa investigasyon ng Puerto Princesa City Police Office, nag-overshoot ang motorsiklo, dahilan para mapunta ito sa kabilang linya ng kalsada. Medyo kinain talaga po ng motor yung linya po ng tanker po. Bagaman pwede umanong sampahan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang driver ng oil tanker, nagpa siyang pamilya ng mga biktima na wag na siyang kasuhan. Hindi na po magtutuloy ng kaso yung pamilya po ng mga namatay. Ngayong araw po, nasa legal counsel po sila para gumawa po ng kasunduan po. Ibinurol muna sa Puerto Princesa ang mga labi ng dalawa sa mga nasawing estudyante pero nakatakdang iuwi sa kanilang bayan sa Araceli. Ang isa naman, nasa kanilang lugar na sa San Vicente. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection matapos ireklamo ng aplikanteng tinangkang perahan umano ng hanggang ₱250,000 para magkaslat sa ahensya. Kasabot umano niya ang isang senior officer at nakatutok si June Veneracion. Driver ng nakaparadang coaching ito sa parking area sa isang establishmento sa San Fernando, Pampanga, ang target ng entrapment operation ng pulisya. Pagkaabot sa driver ng umano'y marked money, agad siyang inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya. Ang babaeng driver kasi na miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP, sangkot umano sa recruitment racket na slots for sale. Sa halagang ₱250,000, ginagarantiyahan umano ng suspect na makakapasok sa BFP ang isang aplikante. Gumagamit siya ng dummy account, kinokontak niya yung mga applicants. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang
kinokontak. Isa sa mga aplikanteng kumausap sa suspect ang nagsumbong umano sa BFP kaya nailatag ang entrapment. Nang unang magkita ang aplikante at suspect, nakumpirma na taga BFP nga siya. Nagkatawaran kaya napababa sa 300,000 pesos ang hinihingi ng suspect mula 500,000 pesos. Sa sunod nilang pagkikita, inaresto na siya. Base sa custodial debriefing natin sa kanya, since last year pa siya nagsimula. And according to her, panglima na itong entrapment operation. Doon sa naunang apat, according to her, was tigwa 100,000 ang nakuha niya. Inaalam pa kung talagang may naipasok ng mga aplikante ang suspect matapos magbayad sa kanya. Nang imbestigahan ng PNP-CIDG ang naarestong suspect, itinuro raw niya ang isang senior officer ng BFP bilang kasabwat sa modus na slots for sale. Ang senior officer ay meron daw mahalagang papel sa recruitment process sa BFP. Sinampahan na ng reklamong robbery extortion in relation to Cybercrime Prevention Act ang suspect. Parehong reklamo rin ang isasampa sa idinawit na senior officer umano ng BFP. Yan po yung isa pang iniimbestigahan natin kung meron pang iba na involved sa ganitong scheme. Taon-taon, 20,000 hanggang 30,000 ang mga aplikanteng gustong makapasok sa BFP. Pero ang average available slot nasa 2,500 lang. Kung matanggap ang aplikante, humigit kumulang 37,000 pesos ang buwan ng sahod at allowance para sa entry-level rank na Fire Officer 1. Kaya kung aplikante pa lang, pera na ang pinapagana. Pwedeng maging paraan na maging corrupt din dahil sa hindi pa nga nakapasok ay nag-abono na ng ganung kalaking halaga para lang mag-take due advantage sa mga kasabayan na nag-a-apply. Mahalagang di na matagdagan ang tiwali sa Bureau na minsan ang binansagan ni Department of Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya bilang pinakakurap na ahensya na nasa ilalim ng kanyang opisina. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Para maiwasan ang trial by publicity at para hindi maging malasirkus ang paglilitis, nagbabala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ng mas mahigpit na pagbabantay laban sa mga paglabag sa sub judice rule. Inilatag niya ang parusa kung lalabag ang mga kapwa niya Senator Judge, pati ang prosecution, depensa at ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Minarapat ni Senate Presiding Officer Chis Escudero na maglabas ng paalala at babala kasunod ng mga nangyaring paglabag umano sa sub judice rule sa ginagawang impeachment trial. Ito yung mga pagbibigay ng pahayag habang nililitis ang kaso na makakaapekto sa resulta ng paglilitis, makakapagpahina sa patas na proseso at makasisira sa kumpiyansa ng publiko sa korte. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. Para maprotektahan ng impartiality, decorum at integrity ng impeachment court, una siyang nagpaalala sa mga kapwa niya senator judges at ang ginamit niyang kataga, cold neutrality of an impartial judge. The searching question is not partial merely because the answer may aid one side or weaken the other. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. Ayon kay Escudero, kung meron man daw makitang hindi akmang kilos o salita ang isang senator judge, maaari pong idulog sa Senate Committee on Ethics. I hope senator judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people. The chair will not hesitate to enforce the rules of this impeachment court. Bukod sa senator judges, sakop rin ng sub judice rule ang mga miyembro ng prosecution at defense panels, pati na ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Inutusan sila ng korte na huwag gumawa ng public statements
kaugnay ng merito ng kaso at huwag magsagawa ng trial by publicity. As they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal, and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Ang sabi ni Escudero, ipatutupad ang mas mahigpit na pagbabantay sa sub judice rule mula ngayong araw at palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. Ang parusa ngayon, sa unang paglabag, severe reprimand sa harap ng korte. At sa pangalawa at sa mga susunod na paglabag, kung meron pa, papatawan ng hanggang 30,000 pisong multa. Maaring umabot sa puntong pagbabawalan siyang magtanong sa testigo. At kung siya ay isang abogado, maaring i-refer ang kaso sa Supreme Court para sa naakmang disciplinary action. Kaya inulit din Escudero ang pakiusap sa magkabilang partido na magtalaga ng spokesperson na hindi miyembro ng kanilang legal team para hindi ito sakop ng sub judice rule. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others. So without enumerating the counsels where this rule applies, I think you know who you are, given the entries of appearance you've already made. Ang ruling ni Escudero nagugat sa reklamo ng defense panel sa social media post ni Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan ukol sa misleading questions. Walang pinangalanan sa post pero sa tingin ng depensa, tungkol ito sa isa nilang abogado at tinawag nilang bad faith ang ginawa ni Ligutan. Iginit nilang hindi raw nito sinabing pinapayagan ang mga misleading questions sa paglilitis. Kanina, binigyan din ng pagkakataon si Ligutan na sagutin ang alegasyon ng depensa. Sabi niya, bilang isang guro ng batas, nais niyang itama ang isang mali. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked. My teacher's instinct kicked in. I wanted the students to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake. Under the rules of the Senate, unfortunately, you have to unbundle it. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. In this case, based on the TSN, I am not sure of the accuracy given that the statements made were pertain to both leading and misleading questions. Nang mag-lunch break ang impeachment court, sinikap ng media na makapagtanong sa defense team pero hindi sila tumugon sa mga tanong. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, dahil sa dami ng kaso ng leptospirosis, punuan na pati po ang emergency room ng ospital ng Maynila. Mahigit 30 ospital na sa bansa ang naglagay ng fast lane para sa nasabing sakit. Nakatutok si Oscar Oida. Siksikan na ang mga pasyente sa emergency room ng ospital ng Maynila. Aabot na kasi sa halos 70 ang inaalagaang pasyente dito pa lang sa emergency room. Mahigit doble sa bilang ng kama dito. Mula nitong Lunes ng gabi, nasa full capacity ang kanilang emergency room. Dahil sa nagdaang habagat at saka pagbaha sa Metro Manila, so inaasahan natin after mga 2 weeks, usually nagsusearch po yung mga cases natin ng mga respiratory illnesses, waterborne diseases at saka yung mga leptospirosis. Isa sa mga pasyenteng may leptospirosis at nakikipagsiksikan ngayon sa emergency room si Poy. Bagamat wala sa ward, tanggap niyang maswerte siyang may napagdalan agad sa kanyang ospital. Swerte po kasi nalaman ko pong may leptos at alagaran po ako ng gamot. Sana nga po madadialysis nga po ako sa galing po ng mga doctors and nurses dito sa ospital ng Maynila. Hindi na po natuloy ang dialysis. Sa nakalipas na linggo, 4 na sa kanilang pasyente ang binawian ng buhay. Sa kasalukuyan, meron kaming 9 na leptospirosis patients na ka-admit at sa ngayon, meron kaming 6 na leptospirosis dito sa emergency department po namin. Kahit punuan na, tumatanggap pa rin ng mga pasyente ang ospital. Na-admit pa rin po namin, kaso nga lang, unexpected lahat ng mga serbisyo namin, medyo
babagal lang po. Sa mga kaso namin na stable patients, na itatransfer po namin yan sa mga kapatid na ospital namin sa LGU, katulad ng Gat Andres, Hospital ng Sampaloc, Santa Ana Hospital. So, sa ganong paraan, nababawasan namin yung load namin dito sa emergency department sa Hospital ng Maynila. 33 hospital sa bansa ang may activated leptospirosis fast lane. Nagpatawag na rin ng Command Conference Health Secretary Edwin Mercado sa mga DOH hospital para palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at Yakap Clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Sing-anghang ng Sili Ice Cream at Bicol Express ang pagtanggap ng mga Bicolano kay Anton Vinzon. Nakiugma o nakisaya siya sa Ibalong Festival 2026. Silipin ang Oregon Energy at Epic Celebration sa report ni Diane Loquiliano ng GMA Regional TV. Ang kwento ng katapangan at kabayanihan ni Baltog, Hanjong at Bantong, mga bayaning pinaniniwala ang nagprotekta sa sinaunang Ibalon na siyang dating tawag sa Bicol Region. Masayang ipinagdiwang sa ika-35 taon ng Ibalong Festival. Bukod sa mga cultural presentation, sports event, at musical performances, isa sa mga tampok sa selebrasyon ang prestiyosong Mutya ng Ibalong 2026. 20 naggagandahang kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol ang naglaban-laban para sa corona. Mas naging exciting ang coronation night nang makisaya si Kamao lead star Anton Vinzon. Knockout sa pagpapakilig sa audience si Anton habang hinaharana ang mga kandidata. Ibinahagi rin ng aktor ang kanyang favorite experience sa Legazpi at pasasalamat sa mainit na pagtanggap at suporta ng mga Legazpeño. Bicol Express, yung masasarap nilang pagkain, mga putahe. And yung Mayon Volcano, grabe. Nakita ko pa lang si airplane. And nakita daw, sabi ng handler ko, na kapag nakita mo daw yung Mayon Volcano, swerte daw. Hello, Legazpeños, and to all, to my supporters out there, maraming po salamat sa suporta nyo at kita-kita tayo soon. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Diane Loquiliano, Nakatutok 24 Oras.